afternoon po mga ka-homeowners. Okay, nandito po tayo sa Golden Horizon ngayon. Tayo po ay papunta sa opisina nila dahil sila po ay umihiling ng consultative meeting sa inyong lingkod para magkaroon ng kaalaman sa iba't ibang bahagi ng pagpapatakbo ng POA, lalo sa mga documentation. Ito po ay sinabi lang sa akin kagabi nung habang kami nasa Cabezas sa aming inatinan na kasiyahan doon dahil kahapon po ay fiesta ng La Paz subdivision, kaya po ay naimbitahan doon. Kahapon po ay hiniling na maaring tayo ay makausap at ng mga board officers dito sa Golden Horizon pabahay. Tayo po ay naglalakad kasi doon sa papunta sa kanilang office. Ang presidente po dito ay si Girly Ibanez. Kahalal lang ho dito nitong nakaraang buwan. Siya po ay bagong halal na presidente. Candidates ng Miss Gay. So, bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. May manalangin po kayo, Father God. Thank you so much, Lord, sa puso. Panginoon, nabigyan mo po kami ng magandang panahon, Lord God, at kami din ako po dito sa POA office, Lord God, na safe and sound. Lord God, ay ganoon po ang mga panahirap na ibang bahagi o hindi, Lord God, upang makapagdalo po sa aming mahalagang community na Lord God, tulungan mo kami kahit anong sa hapong ito. Gamitin mo lamang po si Dario para sa aming usapin na Lord God sa agenda namin at Lord, kami po ay makapag-usap ng maayos ng mga POV, Lord God, at naniniwala po ako sa mga kapangyarihan na lahat po ay magdadaan po sa mga usapan. At sa inyo po ang bulan at pagkasalamatan in Jesus' mighty name po. So, isang magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po nagpatawag ng emergency meeting. Then, sa totoo lang po, may mga hindi pa po tayo naayos na mga dapat ayusin. Una po yung sa transition. Transition po, wala bang naging turnover. Kung may problema pa rin ngayon sa mga clearances, pati sa resibo, ayusin natin yung presidente, si General. Which is RA 9004, after ng election is 15 days, matik na po mag-turnover, pero wala po nangyaring ganon. Pero sinisikap po natin mag-assume, kahit wala pa naman tayo pinipirmahan mga clearances, pero gusto ko po na aware na po ang lahat na tayo na po ang bagong pamunuan. So sa bagong pamunuan, literally na nakapag-transition, ang dami ng mga na-encounter ng mga problema. Pero good problem lang yan dahil siyempre meron naman tayo mga nakaangkla din na mga reference saan natin kukunin yung bakit natin ginagawa ng mga bagay-bagay. So andito po pala ngayon si Pres Dario para isa sa mga katuwang natin sa mga issues and concern natin patungkol sa agenda natin sa struggle natin dito sa naging general and basic na position ng auditor at ng grievance. So, based dun sa pina-acknowledge ko na general and fact sheet, so lahat tayo walang mga kopya na binigay ng ating mga secretary, wala din nakapaskin sa ating bulletin board or ano. Hindi pa tayo hindi natin nakita pa kasi hinihintay din po siguro niya is yung acknowledgement na yung
Magandang hapon po sa ating lahat. Salamat po. Okay, nandito na naman ako. Lagi na lang ako nandito. Anyways, ako lang po ay tumugon sa patawag ni Press Girlie na kung maaari na kayo daw ay tulungan sa mga problema ng kaakibat na katatapos na eleksyon. Ano ho? So far, sa nakikita ko naman, yung assumption ng duties ninyo in accordance doon sa turnover ay wala pong pumipigil sa assumption nyo ng duties. Supposedly, hindi ho nila pwedeng sabihin na hindi kayo pwedeng mag-assume dahil wala pang turnover. Hindi ho yun totoo. Kahit hindi sila mag-turnover, you can assume your position dahil nangyari na ang eleksyon. Walang magsasabi sa inyo na kayo ay dapat na huminto dahil kayo ay wala pang formal na turnover na sinasabi nila, at yung sinasabing oath-taking, ang oath-taking naman kadalasan ay isang formal na pagyayari na dapat nangyayari sa COA lamang para lang maging formal yung inyong pag-upo. Pero wala pong pumipigil sa inyo para umupo at gampanan ang inyong posisyon. Dahil natapos ang eleksyon, tao ang nagdi-decide para dito at hindi kung sino man. Okay? So, wag ho kayong matitinag doon sa mga sinasabi ng iba na hindi kayo pwedeng gumawa o hindi kayo pwedeng magtrabaho dahil wala pa kayong formal oath-taking o wala pang turnover. Kasi sa turnover naman, kadalasan dokumento lang yan. Di ba? Dokumento, financial statements, kung may pera ba o wala. Ganun lang naman yan. Pwede nyo namang ilagay doon sa inyong next na financial statement na hindi po nag-turnover. Pwede yan. Kahit sa BIR niya, pwede nyo sabihin yun na hindi nag-turnover. Kasi pagdating sa BIR naman, ang hanapin sa inyo, kung ano ba yung kinita last year. Diba? Yun lang naman titingnan dyan Ngayon, kung hindi siya nag-turnover, pwede nyo isiro yun. Pwede nyo gawing dahilan na hindi nag-turnover sa BIR. Kaya hindi po kayo magbabayad at hindi kayo magpe-penalty dyan for as long as magkakaroon ng report. Ang hinahanap lang naman ng BIR ay mag-report. Ganyan yan. Magpe-penalty ka lang pag hindi ka nag-render ng report sa kanila. So, yung pahong isang inilapit sa akin na concern ni Press Girlie ay yung tungkol doon sa bagong form ng General Information Sheet na dapat ay isinabmit ng inyong ELECOM. Diba kasama ko yun sa requirements So, sa bagong GIS kasi, meron ng gender, yon bawal nang wala, pag wala yun, hindi na tatanggapin. And then, meron yung kasamang election committee, grievance committee chairman, at saka audit committee chairman. Yung tatlo pong yon na magiging chairman ay bukod po sa inyo. Hindi po siya kasama sa inyong mga nanalo. Pero with the power of appointment, yun po ay inia-appoint ninyo, ng mga board. Okay? Sila rin po ay magiging officer ninyo dun lang sa particular na komite na yon. Kasabay nyo siya maglilingkod within 2 years, or pwede naman palitan kung hindi talaga capable or hindi niya kaya. Ito po ay dapat nanggagaling sa members in good standing, lagi naman ganon, ninyo. Hindi mo pwede manggaling ito sa labas. Lalo na yung inyong grievance committee, na ELECOM. Yung ELECOM naman nyo, dito rin naman ang gagaling. Ngayon, since 2 years kayo, Press, no? 2 years kayo, di ba? Okay. Sa term nyo ng 2 years, on the first
year na kailangan mag-GA, di ba nag-GA kayo after a year? Pwede na kayong mag-establish ng ELECOM doon para pagdating ng election, hindi nyo na kailangan mag-establish ng ELECOM pa. Pa-advance na. Oo, pa-advance kayo doon. Kasi ngayon, dapat kasi, ang naka-stand pa rin na ELECOM committee nyo, si Kwan pa rin. Oo. Ngayon, pag mag-e-elect kayo on the first year, magkukuhan pa lang siya, mag-active pa lang yung duty niya sa next election, hindi pa ngayon. Para hindi yung nagkakagulo pagdating sa GA. Pwede yung i-advance na sila yung susunod na komite, ganyan, ng ELECOM. Pwede yan on the first year. Huwag nyo lang ilalagay sa GIS kasi dapat kasi ang isang homeowners association nagre-report yan sa DSUD every year. Nagpe-penalty na rin ngayon ang DSUD, ha. Hindi na yung lagi natin silang ini-snub na pupunta lang tayo doon pag may problema. Ngayon, pag hindi na rin tayo nagre-render ng report, nagpe-penalty na rin sila. So kasama na doon yung sa BIR, maigpit na ngayon dyan. Hindi mo yung sa mga bago, lalo sa mga bago na HOA, hindi mo makukuha yung original na copy ng Certificate of Registration hanggat hindi mo binibigay yung BIR. Ewan ko, ayan, kasama ng journal, ledger, book of accounts, copy ng mga noong resibo. Ayan, maigpit na sila sa ngayon. Pag ganun din, pag hindi ka na rin nag-render ng report, pe-penalty ka na nila. Same as with the BIR. Napakarami na akong update sa DSUD ngayon ng mga kalakaran sa COA. Gagawin na lang muna natin itong meeting na to as informal para malaman ko rin kung ano pa yung mga katanungan ninyo tungkol dito. Para hindi ako lang yung sasalita. Gusto kong marinig kung ano yung mga gusto nyong malaman tungkol dito at sasagutin natin ng kahit sa the best ng aking knowledge. Yan. Any question po? Actually po, yung general intake sheet po kasi, wala lang kasi si Secretary. Meron pong galing po sa DSUD na form, sariling form. Bawal po siya nakatype po itin. Kumbaga, sulat kamay po yun. Unang kolong po, set of officers. Yes. Oo. Pangalawang kolong, executive. Yes. Then, pangatlong kolong yung committees. Yes. Yun po nakapaloob yung ELECOM, chair, Audit and grievance. Opo, audit. Yun po. So, yun po, nagkaroon kami ng struggle. Wala pong malinaw na kapag sabi sa amin po ano po talaga yung pinaka-tama. Kasi nagkataon po doon sa column na yun, sa pangalawa, 5 po. So, na-fill in po yun lahat from COA President, COA Vice Yes. President, Secretary, Auditor. Auditor. Dito sa committees po, meron din po yung 3. Yung 3 po, kinuha po namin, bali ang ginawa po namin dun sa 2 committee is through ano po, election kasi yun po yung nakalagay dun po sa kanya. So, yun po, hindi po siya by appointee, hindi by election. So, nagkasundo-sundo naman po kami na inelect po yung mga yun. Okay. So, di na lang po kami nagkaroon ng struggle sa pangalawang column po yung about sa executive. Kasi naipasulat po yung sa auditor. Nadoble yung pangalan niya. Or natanggal siya doon sa executive. Nadalawa po yung... Nadalawa yung pangalan niya? Hindi po, nadalawa po yung persona ng auditor. Hindi. Sa totoo lang, dalawa talagang persona yon. Isang auditor talaga at isang audit committee chairman. Kasi ang sabi din po nito ni ELECOM, hindi daw po kasama, hindi daw po kukunin yung ELECOM Ito po bali sa hindi yung galing ko. mga BOD. Ang question ko naman po, Pres, pag galing sa DSUD dyan, kung may mali dyan, dapat pinabalik ng DSUD papunta sa Yun ELECOM. nga yung tinanong namin sa Kasi nandito yung ELECOM, committee. bakit Nandito pa rin yung pangalan hindi ko eh. nila tinanong yung pang-5, bakit 5 pa rin yung nakalagay? Kasi Kung ang- hindi naman pwede Ganito po yan. ilagay. Yung grievance at saka yung ELECOM at saka yung audit, kasi sinabi ko na kanina, nanggagaling ito sa, hindi sa inyo to. Okay?
Okay? Pero executive pa rin. Executive sila. Kayo, yung yari 5. Yung 5 yun, mananatili silang executive. Sa ngayon. Okay? Pero yung 3 na committee chairman, sa labas yan nanggagaling. Hindi sa inyo. Opo. Matik naman po, wala sa Oo, amin. wala yun. Kaya, kung sabi mo nga, press by virtue of election or by virtue of appointment ninyo, pwede nyo gawin to. Pwede kayo maglagay sa pamamagitan ng pag-elect o tawag dyan, pag-appoint. Okay? Wala silang kinalaman doon sa position o doon sa trabaho noong ELECOM ay noong officers ng 5, yung executive. Oo, noong executive. Wala silang kinalaman doon. Ang hawak nila ay isang komite. Okay, na binubuo ng membro, hindi nila. Meron silang mga membro tulad ng ELECOM nyo, ilan sila? 16 yata sila. Oo, yun. Kasi kaya nga ako tinatanong sa Ilikong dati, kung komplikado na, yun naman pala ang executive ay 4 na lang, bakit nakalagay pa rin, bakit 5 pa rin? Di ba, bago man lang sana sila tinanong man lang nila yun, nag-sure lang sila ba na paano po ba ito, kasama pa rin po ba sa executive yung ibinoto na auditor? Kasi nilagay pa rin yun sa pang-5, sa pangalawang Ganito po yan. 5 po talaga sila. Okay, hindi mo tatanggalin si auditor doon. Nandun pa rin siya. 5. So, iba pa rin yung audit committee chairman. Sa amin naman po, Oo. wala namang problema kung 5 or basta naklaro lang sa amin. Oo. Klaro lang. Ito yung klaro, kanina ko pa sinasabi. Yung executive yon, which is the president, the vice president, the secretary, the treasurer, and the auditor. executive. Okay, executive yan. Independent. Hindi mo yan gagalawin pagdating mo sa committee doon sa baba, yung 3. Okay? Through election, kung gusto nyo, or through appointment, pwede ka dito yung i-appoint or i-elect yung 3. Grievance, auditor, at saka ELECOM. Dahil committee ito. Parang dito lang kami nagtatalo-talo, sir, sa magiging lagay sa damit. Ano ba Okay. nilalagay? Committee chairman. Pero talaga, pinush na rin namin. Auditor, kung auditor. Okay? So, ang na talaga, auditor talaga. Yes. Pero yung dun sa Committee chairman ka. Kasi ang paliwanag nila dun sa amin, special committee. Excuse po Yes. para sa bagla po. Bali, nung nag-meeting kami ito na kami sa, kasi galing si Ashley sa Dishon, ang auditor talaga, hindi talaga pwede tanggalin doon. So, ayun yung dalawang auditor na, isang committee na sinasabi ko natin na yung co-chairman ng auditor sa grievance. Yun ay, halimbawa, ako mag-audito. Pag may mali po ako, yung co-chairman ko na auditor na yun ay mata ng taong bayan na mag-audit po din sa akin kung magtutuba po yung audit namin. Correct. Yun po yung... Ang trabaho niya is to audit the auditor. So, yun Yun yung committee. Oo, yung ganun committee. nga. Kung merong suspetsa yung mga tao Oo. na halimbawa ang auditor ay Parang ang kasabwat. dating kasi executive auditor ka, Oo. siya naman ay independent. Independent. Correct. Parang ganon. Auditor na Sila taong bayan, yung homeowners. panong homeowners na halimbawa may kakutsaba ng presidente, ng Yun, treasurer yun at yung yung auditor. yung Kasi nangyayari yan. kasabuatan. Okay, nangyayari kasi yan. So yung audit committee, sila yung mag-o-audit doon sa result ng audit. Kasi nangyayari kasi, marami nangyayari sa hindi wag nating ipagkaila na nangyayari yan. Kasangga ng presidente, ang auditor at ang treasurer. Pero ano mangyayaring Diba? damit niya laman sa totoong Committee chairman. Committee, sino po yun? Yung Auditor. auditor siya. Hindi, yung auditor siya. Auditor siya. Oo, Pero may audit committee chairman. Yung yung hindi na, yung nasa labas. Correct. Ang ilalagay sa kanya, committee chairman. Audit on audit. Ano, audit. Yung sa Committee labas. chair. Yung sa labas. Yung sa labas. Sa akin, Pero siya, executive yan. Yun. Auditor siya. Executive yan. Walang problema doon. Sabi ko nga, maraming nalilito dyan eh. Kasi, Kasi nagkaroon na po ng konting kami ni Press Girlie. Kasi mag-voting ho kami. Tukol lang sa damit. Sa damit lang Wala kami namang problema problema. eh. Wala problema. Kasi Oo. Kasi wala naman Ay, sa kanya.
Kung ano nilalagay at ibablock ko daw yung damit Walang ko. kukunin na. Eh ano naman sabi ko, pagdating doon sa City Hall, ano to? Bakit blank ko yung damit? Anong ano dito? Committee or executive? Ano So ngayon, sabi ko, di ba ako papayag din susuotin ko? Kumbaga, Oo. sabi, may nabanggit din po kasi na special committee. Mm-mm. Sa totoo lang, Sa- ano nilagay kaya namin? nalilito din Kaya Yes. nalilito din ako, kaya nag-ano na Yeah. rin ako sa inyo Okay. na Lord, intindihin mo na yung presidente mo rin dahil Yes siyempre po, nalilito din naiintindihan siya. ko po yan. Okay? At sa mga, talaga maraming nalilito dito. Lalo na sa ngayon. Kasi Kasi bago, ang subdivision, bago po ito eh. Bago- Bago itong form na to na, na pinalabas ng DSUD. Sabi ko nga sa inyo, may gender na to. Kung male ba, female ka, transgender ka ba, kung ano man. Ilalagay mo na rin doon. Committee, Dahil Chairman po- Committee on Audit. Dahil po ito sa GAD. Hindi, Committee Chairman on Audit. Committee chairman yung audit. Committee chairman on audit, committee Audit lang. chairman on grievance, committee chairman Audit lang, on hindi siya auditing. Audit. ano ba isa? Pero yung sa akin, Telecom, on election. Oo. Kalinawan talaga. Parang kalinawan. So, yun lang naman po ang kadalasan Yun na lang naman ang concern nun natin Oo, kasi hindi naman nangyayari. ang ano lang po talaga, ito ha, tapatan tayo na, kumbaga, wala naman tayo personal na alitan, wala akong alam na, ano kasi, may mga naririnig na ako na sinasabi bakit daw kita na personal. Walang ganon. Kahit ako, ang hirap para sa part ko, kaya nagpaano na rin ako, advice na rin ako kay Pres Dario. Tapos, sa pagkakausap natin ng ibang tao, sino napapasama? Diba ako? Yun nga po. Pwede naman tayo mag-usap. Oo, eh. yun nga po. Kaya nga sabi ko nga, hindi dapat hindi nung nag-uusap na tayo doon ano. Kaya ako na nagtatanong naman ng Semi-Press. Dahil siyempre, ako nasasaktan nila ako. Binuto ako ng tao, binuto ako ng kapwa natin Actually, bilang ano hindi ka naman Pero, nag-approach sa akin eh. Hindi Sa po, iba ka ang naman ano ko lang po sa kasi sa inyo, yung parang ano ako, aso doon, tuta doon sa sitwasyon mabuti kami wala akong ako nag-executive ako. Naintindihan ko pareho yung inyong sitwasyon, okay? Ang sa iyo ay wala ka nung yung distinction talaga. Yes, Okay? yes po. Yung kay Press naman, syempre, tinitingnan din niya kung ano ba talaga yung tama. Kasi nga, merong conflict doon sa committee and sa position mo. Yes. O kaya, minabuti na bakantehin. Pero kaya sabi ko nga, mas dapat kasi nilinaw ito ng mga ELECOM ninyo na nagpunta sila doon eh. Dapat sila, since sila yung nag-submit, sila yung nakatanggap ng instructions na Hindi lang naman po yan dito. o na bago yung GIS na okay, na ito na yung gagawin. Ngayon, nagkakaroon na ng conflict pagdating dun sa auditor. Kasi nga, bakit may auditor doon tapos may auditing committee chairman? Okay. So, kung sabi ko nga, anuman, kahit saan sinasabi ko to, anuman ho ang mga problema ninyo, lalo na kayo mga officers na internal, huwag niyong pag-uusapan sa labas. Dito kayo mag-uusap sa office. Ito yung proper venue na kung saan pag-uusapan niyo ang lahat. Dito yon, walang ibang paggagawa niyan, wala sa labas. Dito lahat. Kaya financial man yan, kaya problema man sa maging personal ninyong dalawa pagdating sa pamamalakad sa COA, dito yan pinag-uusapan. Huwag sa labas. Okay? Dahil maraming hindi nagkakaintindihan, gaya kahapon, galing lang ako sa AFP-PNP na kung saan ay binato ng Vice President yung isang officer ng bote ng Red Horse, malaki. Dahil lang yun sa hindi pag-uusap na yung problema since yung mga bagong elect, kung minsan kasi yung bagong elect na officer na first time, for example, na maging officer siya. Okay? Yung knowledge niya kasi kokonti pa eh. Baka hindi pa niya alam. Akala niya na since na-elect ka, parang ang taas ng power mo. Nagpa-power trip. Ganyan. So, merong mga bagay na gusto niya, alam niya agad, may kopya siya, or sa kanya sinasubmit. Ganun kasi nangyari sa Vice President doon. Gusto niya isasubmit sa kanya yung financial report, o audit report. Yun yung audit eh. Ang sabi ko sa kanya, hindi dapat isubmit sa'yo. Maaari kang bigyan ng kopya, pero hindi sa'yo isasubmit dahil ang mga dokumento na yan ay nasa office. Ngayon, kung gusto mo makipagklaro, sa opisina ka magpunta. Okay? Hindi sa bahay mo.
Ang gusto mo, pupunta yung sekretary dun sa bahay mo para bigyan ka ng kopya? Hindi. Pumunta ka sa opisina. Kasi doon yung pag-uusap. Nandiyan lahat yan. Iwasan po natin yung mga bagay-bagay na ganito dahil ito po yung nagkakaroon ng lamat yung inyong organisasyon. Yung mga pagsasama ninyo, naapektuhan yan, na dapat nating iwasan dahil sabi ko nga hanggat masaya yung malusog yung relasyon ng mga officers, nagiging malusog at masaya ang OWA. Actually po, ako po, nakapagsabi din ako dun sa GC, kung may damdamin kayo, ilabas niyo yun sa pagiging officer natin. Kasi, maapektuhan po eh. Tulad yan, bugso ng damdamin, banat na ng banat sa GC. Buti kung sa akin na lang, personal, PM na lang, doon pa sa iba pa sa GC. Yung iba naman, syempre, di naman sa mga may kakampi, may yung pag nasana yung essence ng pagiging officer ko, hindi man lang ilagay din sa maayos yung usapan, basta na lang yung Pero ako talaga, sabi ko, wala akong natatandaan daw, nagtatalo tayo o personal na nagkaroon tayo Kaya ng na, Chris, alitan. ang akin lang din naman Kaya ako. in-address ko lang yung tama. Yung sa akin lang din naman ako. Kaya ako, siyempre, masakit din yun sa akin eh. Yes, sir. Masakit din sa akin eh. Kaya dapat ho, piniin nyo rin ho ako. Kaya ako nag-live sa dahil ayaw ko magbantaktakan tayo yun sa GC. Kaya ako nag-live sa GC. Okay. Ngayon, hindi kita piniin. Inaantay ko po yung ninyo, kung anong paliwanag nyo sa akin. Kung bakit nagkaganon. Wala naman ako sinasabihan, kundi yung kami lang din naman na May gano'n na nangyayari. nakarating po sa akin. Kahit na may nakarating mo, wala akong masamang sa kanya. Ngayon sinasabi ko rin personal, harap mo sa akin kung sino nasabi niya. Kasi Okay, sige. ang dating parang piniperson. Yung sinasabi na ikaw masama, ikaw palaging wala akong nilalang yan. Hindi niya sinabi na ako masama, Hindi pero personal. bakit ang sabi, bakit pinipersonal ako? Okay. Walang ganun. So, maliwanag po ito ha. Pagdating po sa problema, actually hindi naman problema yung nangyari sa inyo. Hindi naman ang problema. Okay? Problem Oo, fan naman siya. Meron Na medyo naapektuhan lang kayo. Pero, Hindi naman kaya nga ang sinasabi ko sa inyo, dapat pinag-uusapan yun dito. Kung kailangan magpatawag ng meeting, magpatawag ng meeting. po, ito po talaga yung importante. Tama. Tama po yung inyong ginawang press dahil nga at least ngayon, maaga pa, nasusolve na yan. Kasi habang tumatagal yan, lumalala yan, Tama. oo, lumalaki yung hidwaan na hindi na nanggaling lang sa maliit pero lumaki siya ng lumaki, di ba? Oo, ganyan yung nangyayari. Marami na talagang ganyan. Di ba? Ganyan din, sabi ko nga, yung pinanggalingan ko kahapon, ganyan din. Pero sila, yung president and vice president, doon talagang magkaibigan sila. Ever since. Dahil lang sa power ng president and vice president, nagkaroon ng lamat. Di ba? Dati siyang, yung vice president doon ay dating grievance committee chairman lang. Hindi siya officer. Committee chairman lang siya. So, syempre, sa grievance committee chairman kasi, importante ho talaga kasi itong committee na to. Marami siyang kailangang gampanan. Dahil nga yung mga kaso siya nagdidinig. Kaya, lagi na sinasabi ko sa mga COA na mamili ng tao na dapat na nakaupo dito sa ganitong klaseng chairmanship. Dahil mabigat ho ito. Yung vice president na yon ay graduate siya ng law pero hindi siya pasado sa board. Yun. Matigas din talaga. Ngayon, noong naging vice president na siya nitong nakarang election lang, parang nagpa-power trip siya. Na akala niya, pagka-level sila nung pagdating sa executive. Diba? Pagka-level kayo bilang mga board. Pero pagdating ng executive, hindi kayo magka-level. Kasi presidente nga isa eh. Diba? Isa presidente. So parang ang inaakala niya, pareha sila ng posisyon. Na nagdidemand yung vice president ng mga bagay-bagay na dapat ay ibinibigay lamang sa presidente. Ganyan. So pinaunawa ko sa kanila na always be professional pagdating sa pag-approach sa ganitong klase. Hindi yung dapat isinasama yung personal ninyo, sabi nga ni Pres. Totoo yun. Kasi naapektuhan yung yung desisyon, yung pananalita, yung bitaw ng mga salita. Diyan nag-uumpisa yan sa bitaw. Pag nakapagbitaw ka na ng salita, hindi mo na mabawi yan eh. Diba? Pag may nasaktan ka na, mananatili yung sakit doon sa kwan. Although magpapatawaran kayo, pero
nagbago na yung turingan, 'di ba? Na dapat iwasan. Kaya pagdating sa office, pagdating sa COA, be professional. Kung ano lang yung dapat pag-usapan, yun lang ang dapat pag-usapan. Kung nilabas ng presidente na, sige, maglabas tayo ng ibang, o mag-open forum tayo, saka lang kayo mag-open forum. Kung ano lang nasa agenda, yun lang. Para maiwasan nyo yung maraming pinag-uusapan. Agenda nito, ito, dito lang, wala nang iba. And be sure na mag-a-act kayo in accordance to your position. Igalang nyo ang isa't isa sa inyo. Address your president, your vice Kasi president. lumalabas ko sa sa GC na basahin nyo na maigi, tindihin ninyo, basahin nyo. Hindi kayo nakakaintindi, ganyan. Tindihin nyo sa oras ninyo. Sinabi parang hindi nakakaintindi. Yun pala dapat hindi ganun dapat magbitaw ng salita na ganun na makakasakit sa ibig sabihin, pinamumuka na hindi ka nakakaintindi mo kung ano sinasabi ng nakasada sa Magna Carta. Hindi po. Na binababa at sayang GIS na yan. Kaya ako naiintindihan ko yan, kahit high school graduate ako, kahit hindi ako marunong mag-English eh. Nag-remind lang po ako kasi minsan Kasi sumasama parang ito may yung ngayon, na nalalaman naman natin na hindi natin naintindihan kung ano binaba ng Diyos. Kaya ngayon, nagkagulo tayo dahil hindi naman mali naman ang inaano nila. Totoo naman talaga, auditor talaga ako. Ito nga po, ang sabi ko, sablay yung ating mga Yun nga, napag-umpisahan. yun na, di ba? Sablay. Ayusin natin. Kaya dapat Tama. ayusin. Yung Magiging guide natin, yung bylaws, yung BIS, basahin natin, aralin natin, para hindi tayo nawawala. Wala pong iba, nasa pagbasa Aha. niyo po kasi yun kung paano niyo binasa. Tama. Ang text kasi, walang pakiramdam yan. Kung ano yung pakiramdam na nagbabasa, Yun po. yun ang pakiramdam niyan. Diba? Kung pagbasakit ang loob mo, habang binabasa mo, masakit ang dating nun. Dahil sa ganda Pero ng- kung sabi ko nga, in every approach, okay, sir, tapusin na ho natin yan. Ano ho? Sabi ko nga, be professional on this. Pagka ho, ano man yung binababa sa inyo, lalo na sa GC na yan, yung GC talaga maraming kasalanan yung group chat na yan. Kaya ako iwas na iwas ako dyan sa group chat. Patingin-tingin lang ako, madalang ako mag-comment. Kasi iniiwasan ko yung ganyan nga. Kasi pagka masakit yung damdamin mo sa isang tao at nakakita ka niya ng comment at medyo vague, yung hindi masyadong klaro yung pagkasalita, pagkasabi niya, di ba? Nami-misinterpret. Kahit naman sa personal text di ba? Pagka yung kagalit mo yung tao, biglang nag-text sa'yo, ang pakiramdam mo agad iba eh. Di ba? Na bakit nagte-text sa akin to? Tarantado to, ganyan-ganyan, ganun na yung binibigay mong dahilan. Ay, sa pantaha. Pero hindi naman. Hanggat maaari, sabi ko nga, dito mag-usap. You can conduct your meeting, special meeting, kahit ilang beses pa yan. Walang nagpipigil sa inyo kung ilan yan. General Assembly lang talaga ang merong limitasyon. Pero yung special meeting, yung emergency meeting, wala yung numero kung ilan. Kung kinakailangan mag-meeting. Para hindi lumalala. Ganun lang yan. Wala naman, so far, ano naman yung problema nyo dun sa panlalang, yung turnover? Wala po pong turnover. Ano bang wala pang turnover? Lahat ba? Lahat po. Kasi ang dami po mga nawawalang gamit. At the same time, yun din po sa pinanipalo, hindi pa nakapag-ano kung magkano po yung balance para magiging yung Oo. remaining balance and then Oo. Yung treasurer mo, treasurer pa rin ngayon? Yung dating treasurer? Ay, ikaw ma'am. Hindi na ikaw yung treasurer ngayon? Kayo. So, kayo yung dati. So, mag-render na lang ho siguro muna kayo ng report. Kung ano man yun. Meron na pala. Oo. So, mag-render na ng report. Para, kasi po, pag nagreklamo, maaari kayong madamay. Pero kung nag-render na kayo ng report sa bagong pamunuan, pwede na ho yun. Ang maaari na lang kung magre-reklamo ay yung mga turnover nga ng kung ano-ano pa. Ano ba bang di mo na turnover? Mga kandero, mga ano, lasing.
Ay, Mga oxygen, mga ano, marami. ang marami pa. Marami po, press. Lalo na po yung mga gamit galing sa akin. Argap. Oo. Eh, nawala na rin ho kasi kami ng access, lalo na ho ako, nawala na rin ako ng monitor. Since tinanggal ho nila ang mga gamit sa dating barangay annex, nawala po ako. Saan po nilagay? Dito ho. Dito lang din ho nila nilipat. Sa kabila. Dito lang sa may sa lugar ko. Sa likod. Sa likod po namin. Ano yun? Ano yun? Kuwan nyo ba yun? Bodega nyo ba? Parang naging bodega-bodega. Hindi naman kasi sila Kaso, nagpapaalam. hindi po nila sa akin tinuturo ng susi. Wala po talaga. Ayoko naman din mo nang makialam pa since pinakailaman nila. Kung ano yung mga bagay na nasa akin, na nasa listahan, na galing mo sa arga, yun ho dapat lang hanapin ko. Pero nagkaroon po ng pag-audit si BOD RG po nun, wala din po akong copy. So hindi ko na rin ho talaga pinakailaman ko kasi hindi ko na ho alam kung anong pinaglalagay pa nila. Meron bang kustodya dyan? Ibinigay po nila ang susi kay, sabi nila kay Chief Lerio at saka kay Chairman San Gaspar po noon. Ano naman kinalaman ni Chief Berrio at saka ni San Yun Gaspar? nga, hindi ko na rin ho inano pa. Basta nag-hands off po ako dun sa... Ano ba yung mga gamit ng galing ng Argap? Marami po. Yung DRRM. Okay. Oo. Sa rescue? Mga hangganan. Oo. Hangganan, Generator. hygiene kit, Chainsaw? May chainsaw. chainsaw, Saka yung glass cutter. Ang glass cutter po, pinadala po ni Ate Imadel kay Vice Resti kasi na pinagawa. Ang chainsaw, andyan po. Ang generator, andyan po. Pero nakawala ko sa ng hagdanan, kawali, mga shelves, sandok, hygiene kit, med kit, yung sa ginagamit ko sa DRRM, Ano yung yun? collapsible na Bed? opo, nawala po yun. Ang gas tank, ang oxygen tank po namin, panay ko ako tawag shoutout sa SIPA, nawala rin po. Pinagamit sa sipag. Kasi nung during pandemic, nagsabi ko si Chief Lerio na ang mga oxygen tank sa sipag na lang po sana ilagay. Gawa ko ng pag-10 oras ng gabi o alanganing oras, bukas si sipag, may bibigay sila na tulong sa oxygen tank. Ang nangyari, yung iba ho, hindi nila lang. So maghahanap po kami. Dapat ko sana ang ginawa niyo ganito. Nung nakaraang pamunuan, na since binigay sa kanila, meron dapat dokumento na nagsasabi na sa kanila yon, sila ang merong custody nila yon. Okay? Dapat meron pong ganong papel para alam nyo kung saan siya kukunin. Okay, kung siguro naman hindi nabubulok yung mga bagay na yan. Okay, kung nabubulok at nasisira, maaring ipagpalagay natin na nasisira na siya. Pero kung hindi naman, so maaari dapat nandyan lang siya. Sana. So, ganun po yung dapat na gagawin. Ngayon, sa kasalukuyan, hindi naman sila nagta-turnover. Pero nasa inyo naman yung susi niyan. Nabubuksan nyo ba siya? Ngayon ho nasa amin. Kaso wala na nga, yun. Wala na ko talaga. Wala na ko yung iba ko Okay. na Ang maaari nyong gawin ay kailangan nandiyan kayo lahat or ilan, dapat mas marami. Kung titingnan nyo, i-inspect nyo, magkukuhan kayo kung ano pa yung mga nandyan. Pero dapat hindi lang yung iilan kayo. Dapat marami kayo. Kung dapat yung i-video nyo kung ano yung mga nandyan pa sa loob para ma-account. Kasi kailangan nyo yung mga gamit na yan eh. Hindi naman pwedeng nandyan lang siya hanggat hindi pa rin nagta-turnover. Paano nyo siya gagamitin? Okay? Magkabulman siya sa tabulman, sabi niya wala pang turnover, wala akong pakialam. Kasi gamit ito ng HOA. Hindi ito personal. Okay? Supposedly, binigyan ka na ng 15 days, na dapat nag-turnover ka na. Ngayon, kung hindi ka nag-turnover ng 15 days, pwede na kitang kasuhan eh. Diba? Ngayon, kung siya sabihin mo na bakit ko ginalaw, kailangan kong galawin. Kasi kailangan namin yan. Di ba? Yung mga hagdan, chainsaw, grass cutter, kung ano man yan.
importanteng mga equipment yan para sa HOA. So, dapat nasa sa inyo yun na yun, ngayon. Ako din, nagkaroon ako ng ganyan dati na misinterpretation na wag ka munang kikilos hanggat hindi ako nagta-turn over. O wag mong gagalawin yan hanggat hindi ako nagta-turn over. Pero paano nga naman kikilos yung HOA kung hindi ka magta-turn over? O kung hindi niya gagalawin yan dahil binigyan ka niya ng sapat na oras na dapat nag-turn over ka. Buti na lang dun sa bagong HOA ngayon, sa Magna Carta, nilagay na nila yon na 15 days after. 15 days. Meron, dati kasi wala niyan. Walang date. Yung mga una ng mga HOA, wala yan. Kasi kinuha niya na. Parang dati po yata Kinuha yung sa 60 nakalagay, days diba? eh. Within 60 days. Dati kasi basta kailangan mag-turnover ka. Pero ngayon, buti nga, meron na, specified na talaga siya na 15 days. Kailangan mag-turnover. Otherwise, pwede ka na niyang kasuhan at pwede ka na hindi makatakbo on the next. Isa yan sa mga yan. Ang hindi pagta-turnover, ang pag-alis sa posisyon ng walang kadahil-dahilanan ay isang malaking kasalanan sa HOA. Hindi ka na dapat makatakbo. Pagkaganyan ka. Andun na yun sa Magna Carta, basahin. Andun yan. So, any more concern? Ano pa ang dapat natin pag-usapan? Pres, may concern mo. Nabanggit nyo rin yung sa grievance. Parang dalawang grievance yata. So, ano kung bang nangyari? Supposedly, dapat tatlo siya. Tatlong grievance. O, kasi committee yun eh. At, tama ba yung isang grievance ay Elico? Hindi. Elico po yun eh. Wow! Magkaiba ng trabaho yun. Elico po siya. Hindi. Baguhin nyo. Pwede baguhin. Kahit nagpasa ng, ganito po, in-example po kayo. Ang binabanggit po ng Father is, yung history po ng grievance committee chair na na-elect namin is, dati po siyang Elicom. Dating Elicom. Hindi na siya Elicom. Hindi po, isa po siya sa naging Member ng Elicom dati. Member po siya. Member po siya. Yung Elicom, ngayon na ano. Oo, yung mahigit 20. Oh, Oo. yung 21. Ang dami nyo kasing Elicom. Member lang naman siya doon. Hindi siya officer. Okay, pwede naman. Pwede. Wag lang siyang officer doon. Kasi may officer yung Elicom nyo, di ba? Wag lang may officer. Pero dapat sana kumuha na kayo ng iba. Kasi magkaiba ng trabaho yan. Yung grievance kasi, kaya nga tinawag na committee, mas marami kaysa sa isa. Dahil committee yan. Marami sila dapat. Lalo na, parang katulad nyo rin, na hindi kayo maka-attend ng isang linggo. Siyempre may mga absences ka. Ganon din sa kanila. Na dapat may nag-duty rin na kung sino sa araw na ganito, sa ino sa araw ganyan. Lalo na yung pagdating sa grievance. Parang barangay lang. Diba? Kung makikita nyo ang barangay, yung grievance niya, ang dami. Residents up to rin po kayo. Dito po kasi, ang na-impose po kasi dati ni ba? Wala pong function dito yung sa Grievance. grievance na sa pangkalahatan, kundi sa kapwa lang DOD. Kasi sipag na ang pinagalaw nila. Hindi totoo yan. Opo, yun na po, hanggang yun na po, nasundan na pa, lalo na po yung sa peace and order. Hindi po nakaka-duty yung peace and order namin dahil yun po, hanggang kinausap na po ni Vice, ni Mati Davey ulit. Yung dating peace and order namin kasi, syempre, HOA peace and order committee chair, tapos parang wala siyang function. Wala siyang function. Yun po. Mali po yun. Yun po ang naano since Oo, mali po yun. Ang sipag po ay walang kinalaman sa ako ng HOA. Katulong nyo lang sila. Binigyan ng malaking power yun sa Hindi po. PM. Di dapat yung PO, yung kasama sila sa officer. Sana. Hindi. Ang sipag po ay binuo ng executives sa bawat lugar para makatulong. Maganda naman po ang layunin niya. Okay?
Pero pagdating po dun sa pagpapatakbo ng HOA, kaya nga meron kayong Peace and Order Committee Chairman at committee nga eh. Ang tinawag, dapat sila ay membro ng komite. Hindi po. Bali, yung pinatawag po kami lahat ng mga presidente po dun sa session hall. Hindi po. Mga gaano katagal na yan? 2020. Okay. Kay Opo, Alex Peñalba. Hindi po. Okay. Wala na si Alex Sino? Peñalba nun. Si Vice Bobby na lang po Ang ngayon. Vice Bobby. Ang sabi niya, separate kami ng entity. Tama. Pantay lang ang HOA at SIPAG. Correct. So, sa totoo lang, ang hirap sa part din natin ng presidente. Pero, ang good thing na lang, maganda ang relasyon namin sa SIPAG. Hindi kami nagkakabanggaan. Pero yun nga, ang presidente naman at ang committee chair ng Peace and Order, ang nagkaka-conflict. Kasi syempre, anong stand niya? Mm. Dahil wala na nga ng ano. Okay. Nagsasacrifice ang presidente dahil hindi nga siya mabigyan ng Komite. committee dahil nasa ganong sitwasyon. Hindi po dapat natatanggal yung komite ng Peace and Order. Ang dapat sa kanya ay with coordination, with SIPAG. Okay? Ngayon, maaari siya magbuo ng kanyang brigada. Okay? Maaari siya magtayo niya ng kanyang brigada Actually po, in cooperation with the SIPAG. Para lang dumami yung inyong, para madami, at para magkaroon siya ng sarili niyang identity na ako ay Peace and Order Chairman Committee. ang Okay. ano po, ang burden po niyan, nag-isip na po dati si Gerard na buo. Hindi po siya nakabuo dahil conflict po sa SIPA. Huwag na daw po Hindi naman siya magko-conflict. Ang ganito lang yon. Ang nangyari lang talaga, noong sinabi sa inyo yon ay, kumbaga, nag-rely na lang kayo doon, di ba? Nag-settle na lang kayo doon sa ganong sitwasyon. Pero, as Peace and Order Committee Chairman, kailangan mo rin magkaroon ng sarili mong brigada. Wala tayong sinasabi na ang SIPAG ay hindi maganda. May maganda yan. Okay? Na dapat magkakaroon tayo ng conflict with SIPAG. Hindi yung totoo yun. Ang dapat natin gawin, yung Peace and Order Committee Chairman at yung mga grupo niya ay may koordinasyon ng SIPAG para mas lumaki yung inyong grupo ng mga mangangalaga. Okay? Kasi pwede naman na i-assign ng Peace and Order Committee o dalawa sila, di ba? Merong SIPAG team leader, may TLC, di ba? So sila yung mag-uusap, silang dalawa, o sige, yung grupo natin pagsamahin natin, itong ganito. Sila na yung magkakaroon, sila na yung mag-uusap para dyan. Wag lang, madali naman siguro kausapin si Chief Lerio pagdating sa ganyan. tanong dyan, kaninong liability ang Poa? kasi tutulad niya, hindi natin alam kung if lang, hindi nakasira siya o ano. Doon kasi ako takot kasi, hindi sa mga ano talaga. Pag disgrasya naman kasi, Sino gagastos yung mga ano. Ah. Whereas sa SIPAG kasi, sila mayor, matik, nakaantabay dyan, tulong agad. tama. Oo. Hindi naman nawawala yung tulong na yan, Kasi Pres. sa atin dati doon, yung Peace and Order natin, hindi pa gaya ng panahon na sa SBU. So, ang committee ng Peace and Order na nakapang sa SBU. Sa SBU naman, under pa naman ng safety dati doon, di ba? Oo nga po. Hmm. So, wala naman kasi kung nangyari na nag-duty po ng ano. Kasi, di ba nga, conflict lagi si Gaspar at saka si Yes, Lenny. yun naman. Dati naman kasi si BOD Balikat, talaga naman nag-ano dyan, na stay dyan lang. Duty talaga dati yan. Nagkaroon lang sila ng konting Yun nga sikleryo, po, yun nga po kaya sa umalis. nangyari. Pero kung tuusin lang, nagtatandim na sila nun eh. Mm. Kaya may konti lang silang hindi na baka Nakita ko kasundo. yun, Yun, kaya pinabayaan na rin yung... Sino ang POC Committee si Chairman sa inyo ngayon? Si, ano, Ikaw. Okay naman kayo ni Lerio. kasi dati ko naman yung dati sipag naman dati. So, Okay. ano na lang, So, tubig na lang. Sabi ko nga, walang masama dyan. Ano na lang, Oo. kung ano. O ano ang tulad ng sabi mo, Pres? Yung halimbawa may emergency, ganyan. Oo, sa obligasyon. Actually, hindi mo naman obligasyon yun eh. Sa kondo ng MOA ko. Hindi naman, hindi. Hospital. Ay, hindi walang ganun. Walang ganon. Kaya nasasabing volunteer, dahil nga siyempre nakakatulong naman sila. Yung mga pagdating sa mga ganyan mga bagay na disgrasya sila, hindi natin dapat isipin yun. Kasi mga ano yun eh, meron naman sa kanya-kanyang ng city yan. Maghihirap Oo. natural, tutulong ng city sa kanila. Ang Nakakagamot. ang limit
limitasyon mo lang ay yung hanggang ano yung kaya mong ibigay. Tsaka yung Oo, ano po, okay. yung appointment order, binigyan ang mga sipag. Ng taas. Yes. Mm. Taas. Oh. Kaya ano yung bibigyan namin appointment order? Okay. Pero pagka iikot sila, kung may mas, may Ang- magaling dyan na tanong, saan yung appointment order? O di bigyan mo ng appointment order yung POC, yung Peace and Order Committee members, yung brigade. Nyari, di ba ito si board. So, ilan yung membro mo? Ilan yan? 10. O sige, bigyan natin ng appointment letter. Ganun siya kadali. Ngayon, press mo, alalahanin mo yung sa pagdating sa ganyan, sa emergency. Sabi ko nga, kung ano lang yung kayang ibigay ng COA, yun lang yun. Wag mong i-exceed. Kasi, oo. Hindi po, kasi di ba kung may dabok din tayo, saan natin siya kukunin, may ano ba doon? Walang portion doon, walang portion sa COA na nagsasabi na dapat mong gamitin. Yan. Na i-disburse yung pera pagdating sa personal. Okay? Ang pera ng HOA, sabi ko nga, a HOA is a management of an organization. Hindi management ng mga tao, kundi yung organization talaga ang minamanage mo dyan. So, basic lang naman yan. Maintenance ng ganito, daan, kung ano-ano. Yun lang yung papel ng HOA. Kasi friends, ano po, O kunyari, medical assistance. Hindi ka dapat actually nagbibigay ng medical assistance pagdating sa HOA. Hindi. Wala dapat ganun. Kasi nga, ganito yan eh. Pag nagbigay ka ng medical assistance, for example, tapos meron kang nahindian or wala ka ng pera, yung HOA, merong dumating na isang emergency at hindi siya nakakuha sa ng medical assistance. Galit yun. Sigurado yun. Kasi nagbigay ka sa iba eh. Pagdating sa akin, hindi. So, hindi ho talaga dapat ginagamit yan dyan. Pres. Ginagamit lang yan sa daily operation ng HOA. Tulad ng, sabi ko, kung may POC ka, yung Peace and Order Committee, kung magpapatrol siya, bigyan mo ng panggasolina. Yun yung gamit niyan. Magpapalinis ka, bigyan ka pa merienda. Yun yung gamit niyan. Yung court nyo, walang ilaw, bili ng ilaw. Yun ang gamit niyan. Hindi sa personal. Kaya lang kayo nakaka-extend ng tulong na personal dahil meron kayong available fund. Pero pag nagkataon, sabi ko nga, Hindi mo din na isa na nanghihingi ng tulong, nandiyan, tapos nabigyan, isang BOD nang hihingi, na hindi nabigyan, nag-aano na. tama. Yun eh. Nagkakaroon na ng disparity ng pagbibigay ng tulong. Si Fulano, nabigyan, pagdating sa akin, hindi nabigyan. Oo. Kung hindi kaya, kung pagdating sa ganong klaseng sitwasyon, punta kayo sa barangay captain. Yan yung trabaho niya. Saka sa mayor, yan. Meron siya yan. Pero kayo po ay walang ganon. Ang sabi ko hanggat sa kaya nyo lang, sasakyan, meron kayo. Di ba? Kunyari, may emergency, dalhin sa ganito, meron kayo yan. Oxygen, meron kayo yan. Di ba? May bumagsak na puno doon, may grass, meron kaming chainsaw. Meron kayo yan. Yung hanggang doon lang sa kaya niya. Huwag ka lalagpas doon. Hindi kayo DSWD. Okay, wala kayong pondo para dyan. Hindi po, katulad po kasi niyan, kung gamit ko yung pangalan ng HOA, for example, HOA Peacekeeping Force, HOA Peace and Order Brigade, ano pang tawag sa brigade na yan? Hindi, Peace and Order Committee. Paano pagka yun nga, pag nangailangan din, na ano nga, nakasabak nga sa mga... Sabihin na natin doon sa kanyang in line of duty. Tinatawag. Yung gano'n. Okay. Sa in line of duty, oo. Liable. O liable yung HOA doon eh. Kasi nangyari yon during sa tour ng duty niya. Liable siya doon. Liable yung HOA doon. Lalo na kaya po bang sagutin ng problema? Supposedly dapat na magkaroon ka ng part yung HOA doon. Kasi liability yun eh. O liable ka doon dahil nga inutusan mo siya or nasa tour ng duty niya. For example, nagpapatrol. May lasing. Nampas ng bote ng ulo niya. For example, So, dapat yung gawan ng paraan. Basta in line, yes, basta in line ng duty niya.
during the tour of his duty. Pero kung nahampas siya ng bote dahil nakipag-inuman siya doon at hindi naman niya duty, wag. Wag. During the tour of duty, parang sundalo lang yan. Babayaran ka pag namatay ka, pag nakipagbabakbakan ka. Pero kung namatay ka sa inyo dahil nagbakasyon ka, dahil nakipag-inuman ka, wala kang bayad. O ganun to, yun. Paano kung magiging allowance niya kasi may allowance ang sipag sa amin sa umaga 200, sa gabi 200. Isa pa yan. Diba? Oo. Medyo lumalaki talaga yung responsibility niyo dahil nga ginawa nyo kasi silang peace and order committee. Parang brigada nyo na siya, inako nyo siyang brigada nyo, di ba? So sila na yung ginagamit nyo. Ang problema dyan, meron kang POC nga at merong TL yung kabila na hindi mo pwedeng pahawakan doon sa, dahil mag-aaklas yun. Di ba? Tatanggi siya, hindi, TL ako eh. Diba? Mas malaki yung akin, mas malawak. Kasi yung umbrella sila. Oo, yung sa iyo ay wala. Ayun niya. So, proper na pakikipag-usap ang dapat yan. Maganda naman ang, sabi ko nga, maganda ang sipag. Ang nangyayari lang, pares, dumadami talaga yung gastusin. Diba? Kasi nagbibigay ka sa kanila, tapos, syempre, obligado ka magbigay dun sa brigada. Kasi nagpe-perform din siya nung kanilang duty. Diba? Hanggang saan mo Hindi. Sabi ko nga, yung augmentation nila dito sa sipag, malelesen kasi yun eh. Halimbawa, habang kasama sila sa, yan, gagawa ng ano, di ba tawag sa ganon? Yung sa duty for the day. Diba? May dalawang sipag, mayroong isang POC. So kasama na siya sa allowance na ibibigay mo. I-combine mo na yung allowance niya. Oh. gusto ko lang ma-raise kasi gusto ko rin po yan sa susunod. Dahil nagreklamo na rin talaga sa 200 na pagdalahan sa umaga, 200 sa gabi. Kasi minsan ang duty ko sa, di ba pareho, may 10, may 15, may 8, may 5. Pero kung 5, may ganun sila ang magaan sa 200. Eh kung madami, ang nangyayari pa, sila pa yung nag-aambakan. So nagdadaing sila na pataasan. Bata talaga. Oo, kasi Kung ano binigyan ng bawa, yun na yun. Kasi nga, Problema na nila. volunteer in nature kasi to eh. Tapos wala pa kayong gate. Walang gate to, di ba? So walang additional income. Di ba? Karamihan kasi sa mga COA, nagtatagal yung sipag kasi nakokontrol yung gate. Diba? Doon sila nagkakaroon ng allowance sa gate. Nakapag-generate sila ng sarili nilang fan. Okay na hindi mo na dapat naintindihin. Non-press meron kami. Oo. Why not ibalik nyo? Yun nga po. Bakit hindi nyo ibalik? Wala po kaming ibalik, pero kailangan din po namin talaga ng tulong po ng ibang mga COA. Kasi, ang ano po kasi, pag magsasarili kami, hindi namin kakayanin dahil may maraming butas po kasi kung sa bahay. Tatamaan namin yung courtyard, yung real estates. Itong sa may commercial pa ng Juliana. So, kung mag-collab po kami 3 or 4 na COA, dun po sa may unahan ng simbahan, dun sa pinaka may dating boom, dun po talaga dapat ang pag-ano. Tapos, magpapaduty si COA, lahat ng may mga COA po, magpapaduty doon para kahit isa-isa pa. Yun yung gamit ng Peace and Order Committee. Para pagka ano po, for example, papasok na po yung taga Vilas 1, ang mag-filter si Vilas 1, pag si Pabahay sa Pabahay. So, para yung separate po ng collection at ng responsibility. So yun, pwede mo na gamitin yung Peace and Order Committee brigade mo doon. Sila yung mag-handle noon. Sa transport tsaka sa... Sila na yung mag-handle noon. So siguro naman hindi kayo pakikialaman ng sipag na doon dahil nandito na ang sipag. Okay? So maganda talaga yung ganito. At least yun, income generating siya at hindi yun makakadagdag sa gastusin ng COA. And ang maganda doon, ma-filter mo nga kasi yung mga tao na pumapasok. Okay? So why not ibalik ninyo? Maganda ho yan. Bali, ang initiative doon na yan sa amin, kasi totoo lang po, wala talaga kami ibang ways and means na kakaperahan po dito sa loob. Pero hindi po yun ang ipopron sa amin.
panahon noon. Oo. Yung base din Sa courtyard din, yung kinship na ano. is in order po talaga. Pero ang likod mo, parang ano na rin, tulong na rin talaga sa mga kawa, sa collection. Kasi marami pong pumapasok dito sa amin ng mga... Tama. Ang laki ng consumption ng kanyuta, ng community nyo. Oo. Eh sa Lazada na lang, gaano karaming Lazada ang paninyo, Pero mapipilter nyo dyan. mag-aaral din po, kasi di ba sa revise Magna Carta po, Mm-mm. bawal lang po magsingil sa mga kanyang... Supposedly, pero meron pa rin kayong ang pagsisingil sa ganyan, yung passway fee, kung tawagin. Lagi yung pinagtatalunan. Pero may karapatan pa rin kayong yan pagdating sa ganyan. Okay matakot. Kasi Oo, yun. tapos siguro na may pa-implement dyan, yung sticker system. Yes, isa pa yun, sticker system. Kikita ang HOA ng sticker system. Diba? And ma-identify niyo yung mga sakyan. Kung nanonood kayo ng aking vlog sa Regina, makikita mo ang implementation ng sticker system. Makikita mo ang implementation ng one-side parking. Yan sa amin talaga pinapairal yan. Garbage, segregation, yan. Malapit na yung isa namin, meron pa kaming RFID. May ID ka, so swap mo bago makapasok. Hindi sa tao naman yon, hindi sa sasakyan. Although mahal, ang sabi ng presidente namin hindi pa kaya dahil pero hindi naman kami mayaman. Hindi naman mayaman yung COA namin. Pero sabi nga, kailangan ipatupad yung mga bagay na to. Oo. Tama. Makakatagpo kayo ng away, makakatagpo kayo ng discussions, argument, lahat. Makakatagpo kayo niyan. Pero kung ang layunin niyo ay maganda para sa inyo, huwag kayong matakot. Hindi pa kayo makakarating sa sinasabi niyo merong namatay na ganito. Kaya yung mga bagay na yun noon, 'di ba? Dahil lang yun sa yung baguhan dumating dito, matigas ang ulo. Yun yung mga panahon na yun. Pero ngayon so far wala naman na. O hindi na. Wala naman. Kaya huwag kayong matatakot, lalo na't kasanggan nyo yung barangay captain. Nakalalay naman siya lagi. Tsaka ang mayor at tsaka ang vice mayor, nandiyan naman lagi ang mga yan. Huwag ko kayo matatakot. Ang kailangan lang dito, tatag ng loob na ipatupad. Oo. Magbingi-bingi na lang muna kayo. Pero kailangan yan. Lalo na sa sticker. Kasi lalo sa panahon ngayon, nagbabalik na naman yung drugs. Diba? Lumalakas na naman siya. Sticker kasi identify na. Oo. Lumalakas na naman ang drugs. Dahil sa amin nararamdaman ko na naman siya. Yung mga dating wala, andyan na naman sila. So, yun, malaki may tutulong yan. At saka yung pag-i-establish nga ng gate. Ay, gawin nyo. Walang masama doon, maganda yan. At saka, lagi nyo intindihin na yun ay para sa inyong sa inyong safety. Walang magagalit sa inyo. Pwede yung paano na, magaya sa amin sa bahay namin sa Las Piñas, meron pa kasi doon na friendship sticker, magkumuha ka ng pwede naman sa lahat ng gate, mag-usap sa mga presidente, kumuha ng sticker para Hindi naman na makaka-apekto yun sa loob. Hindi Kasi isa lang naman especially naman sa mga pwede mani sa mga toda para Oo, yun ang sinasabi niya. Sa mga nagkakandak ng business dito sa loob, tulad ng yan, Lazada, Grab, yan pwede mo siyang i-stickeran eh. Yung sinasabi niyang friend sticker. Sisingilin mo rin siya. Instead na araw-araw siya na nagbibigay, pwede mo siyang i-sticker. Pero, sa mga ganon, ngayon, hindi ko na kayo ni-encourage yan. Mas malaki kikitain yung pag-aaraw-arawin niyo yan. Ang maaari niyong bigyan ng mga yun, yung TODA. Yan. Kasi, sa TODA, araw-araw yan na nagpapas. pero dapat yung mga gate na sa Juliana, Hindi natin pwedeng ko rin yun. Panibagong pag-uusap yung doon. Kasi,
hindi naman kayo papayagan ng mga yan na pumasok yung kung ano man yung kanilang regulasyon doon, regulasyon din ninyo. Hindi naman sila papayagan. Oo. Yung sa atin, wilan natin. Pero yung sabi nga, wala lang, makipag-collab sila. oo, okay lang naman na makipag-collab sa kanila. Okay. Total magkakasundo naman yung mga presidente na yan, wala namang problema dyan. Magandaan din kami apat, may treaty kami. Oo, maganda ang mga relasyon ng mga to. Walang pandyan. Pero sabi ko nga, yung sa inyo, yung kanila ay kanila. Wala. Okay? Dati ganun ko yung may edit. Kasi simulan lang discriminate niya yung taga-pabahay. Sa awit na kami. Pero, Sa sticker, yun nga, may sarili kayong gate, doon lang nyo naman ini-implement yun eh. Ngayon kung sa kanila, ngayon kung gusto nyo na, yun nga, mag-collab na sinasabi ni board na, sige, pero ang collaboration nyo lang ay yung sa ruling, na pare-pareho yung ruling natin na ganito. Okay, na huwag magpapapasok ng tricycle na walang ganito. Okay, yun lang gagawin nyo. Kasi isa lang din naman po nakikita. Dapat isa lang Kailangan talaga. may implement natin yan, yung bawat huwa. Kaya Isa lang ang, sa kanila kasi na-implement nila, isa lang ang gate. Sa atin kasi marami tayong kailangan natin unahin yan, pag pa-implement tayo, unahin natin yung developer muna sa atin. Una-una magre-reklamo niya, developer. Bakit board? Ilan ba yung kanino? Ilan ba yung gate, yung entry nyo? Marami po eh. Dalawa, tatlo. Saan yung pangatlo? mga anim siguro. Hindi, dalawa lang yung dito sa harap, di ba? Ang mahirap po kasi sa aming press, nasa gitna ang Oo, commercial. Hindi nga, pero yun yung entry nun, ngayon nandun din, di ba? Di ba 200 yon? So dalawa doon, saan pa isa? Saan pa iba? May git ng, May gitna. May gitna kasi may courtyard. courtyard po. Dalawa yung Tapos purpose. meron Sa courtyard may lusutan? Oo, meron no. Bakit? Hindi ko pumasok nun eh. Tapos lalabas doon sa may circle. Sa circle, saka dito. Bakit ganun? Dalawa kasi yung gate din. Dalawa kasi ang Tapos Ang sarap pa meron, dito. Di ba dapat walang lusutan doon sa... Buti pa mapahid yung courtyard na meron lulusot sa kanila. Sa kanila lang din, sa kanila ang nilalagyan po ng mga Gate din po. Ay, hindi. Ibig sabihin yung papasok dito sa inyo, sa babahay. Isa lang din po kasi yung main road. Oo, isang main road, isang Hindi ba sa circle kayo, di ba? Galing. Hindi ba doon naman sila, doon naman naghahati-hati yun, di ba? Papuntang courtyard, papuntang, saan pa isa? Tapos, Venus 1, di ba? Yung sa inyo dito, di ba? Dalawa yung sa inyo eh. Ito yung dito, Tatlo. ito yung papunta sa commercial. Saan pa isa? Sa gitna. Gitna. Tapos may pasilangan. Doon sa dulo, tapos dulo. Dami ha? Oo. Courtyard po kasi sasakupin ka ng eskwela. Kasi malaki po yung school. Daanan din namin. Pero hindi kayo makakapasok ng courtyard. Makakapasok naman, pero maharaming po naman. Hindi, I mean, nakabakod yung courtyard. Oo, nakabako. Oo, nakapasok. So may daan dito doon papunta sa, papasok dito sa kan. Meron po. Ba't hindi nyo isara? Wala pa daw kami dapat ang hindi daw Sabi po ng developer, sila po ang nagbabayad ng buwis daw ng buwis sa kalsada. main road. Ang main road daw po ay sa kanila. Kaya, O dahil nga hindi pa naka-turnover. oo. Eh paano naman yung security namin? Sinabi nyo sana sa kanila. Hindi na din sila nakikinig. Kaya over daw nila yan. O tama, yun na nga eh. Ang ng main Wa- road ay sa kanila. Oo, sa ngayon. Pero ito-turnover yan at ito-turnover. Pero minsan po, kinonsol Oo. ko kay Attorney Kim, ang sagot niya kay Attorney Kim, nandun sa kanila yung resibo na nagbabayad sila ng buwis. Tama. Di naman Tama yun. Kasi nga, yan developer lang sila. Okay? Yung kaligtasan ninyo, hindi nyo pwedeng iatang sa kanila. wala naman sa kanila yun. O dahil wala naman silang responsibilidad dyan. So, ang dapat, alam nyo kung minsan, yung hindi nyo pagsasawalan kay boto ko sa mga ganyan, huwag nyo, kasi magmamalabis din sila eh. Dapat, kung tutulan nyo sila, na ito yung alam namin na makakabuti para sa HOA eh.
bakit hindi namin gagawin to? Wala naman kaming naiistorbo sa inyo in the first place. Diba? Tapos naman na yung mga ginagawa nila doon, diba? Oo. Sa pabahay. O tapos na lahat eh. Meron, ang ginagawa nila ngayon, Dito naman na eh. sa pabahay, ginawa nilang barracks, Mhm. yung mga open space. Kasi may mga ini-expand sila ng mga... Sa likod. Opo. O yun, hanggang doon lang sila. Construction yung kanila, hindi naman security eh. So ang ipapatupad nyo is security. Actually, na-push namin yun, gawa ni Peñal Badilde, sabi niya, sulatan mo sila, na ini-inform mo sila, na Ayan. meron kayong protektahan Magaling na na. Yes, thank you, order Peñal. Tama. sa inyong nasasakupan. Tama po yun. Silang nagawa dun sa letter na yun, nakapag-ano kami, establish kami ng boom. Nag-pandemic lang, kaya hindi na kami nakakapaningin, pero dinire-diretso namin yung boom para pagpasok naman Sige. ng mga tao. I-revive nyo yung project na yon, yung ganito activity, para may pagkaabalahan yung First and Order Committee Chairman at saka yung kanyang brigada, at saka meron na kayong another source of income. Oo. Yun. At ito pa po pala, kasi ang dating nga rin ho, kontrabida na naman po ulit ako, yun po sa pag-ayos po ng monthly dues po, ng mga, di ba kasi po wala talagang free of charge Hmm. na monthly dues. So paano po yung pag, nun? Saan? Sino ba ang ililibre mo o wala? Ano bang kwan mo? Totoo lang Paano yung po, concern? wala po sa akin Hmm. na monthly libre. Katulad yan, kung ang ililibre naman ay mga community volunteers, mga workers, Mm. pero Ang dami nyo. sa sobrang dami din naman Sa sobrang talaga, dami nyo. baka halos wala nang makokolekta. Eh yung operational expenses lang sa araw-araw, sa monthly bills, sa kung ano-ano ba, wala, magne-negative. At the same time, saan po tayo dun sa sinusunod nating bylaws or ng art? Magkano yung inyong HOA? 25 Juice? pesos po. 25 pesos lang. Opo. So, nakakababa pa din. Sabi ko sana hahatiin na natin kung 50 pesos eh. Diba? Since nagre-render ka ng duty, siyempre kalahati lang, pwede na. Pwede na sana eh. May kaso 25 lang din pala. So pag hinatahati pa natin yung 12 pesos na lang. Pero sobra na napakaliit pag hinati mo pa yung 25 pesos. So according to ruling, according to bylaws, wala naman sinasabing libre. Okay? Ang exemption lang doon ay pagdating sa mga officers. Ang officers kasi authorized siya dapat na magkaroon ng per dime. Every meeting, tulad nito. Nga na ganitong meeting, yun yung ginagamit nyo sa pagbili nyo ng merienda. At kinain nyo, gano'n. Authorize kayo dyan. Basta kaya ng fund. Ang problema dyan. Nakalagay naman yan sa bylaws na pwede. Oo. Maliwan yung sa sipag din mo kasi libre naman yun sila. Tapos ibibigyan pa natin Lib- sila ng allowance. Oo nga. Sa kumaga sa ano. Eh siyempre, sa kanila din naman pupunta kasi libre na nga sila. May allowance pa sila. Ito Eh yun yung inaano naman yung sa akin. Kasi nag-repress na yun nga. May volunteers naman talaga akong hawak noon pa man. 2019 pa. So ngayon po, yung kapanahon po ni Kapsemi, yun ay pumunta, aminado naman ako na sinabi ni Kapsemi na huwag singilin na matidyo. So, Yung? Yung mga volunteer. Oh. Ngayon po, siyempre, panibagong pamunuan, nakikapray, hindi naman ho kami nakipag-anuhan pa naman sa barangay na totally na i-adapt ho kami ng barangay, bilang ho volunteer. So, ngayon naman ho, siyempre, bagong pamunuan naman, pag-uusapan ho namin kung paano po ba gagawin namin doon sa volunteers. Volunteer kayo ng barangay. Dati po. Oh, okay. Ngayon po, Hindi. sinasabi na po na hindi na po. Kinaklaro ko lang na volunteer kayo ng barangay. Yes po. Hindi ng HOA. Opo. Okay. So, sige sir, ang concern naman yan ay kay Kapitan. Okay? Pero pagdating sa HOA, sabi ko nga, wala naman supposedly na libre. Dapat po talaga tayo ay nagbabayad. Ano? Yun lang yung alam ko na according sa bylaws niyo, yun lang yung alam ko yung pagdating sa officers, sa mga board, yun lang alam ko na maaaring magbigay. Dapat. Hindi naman libre yung monthly dues. Wala sa sinasabi na ilibre kayo ng monthly dues. Okay? Oo. Ang sinasabi niya lang doon ay maaari kayong magkaroon ng per dime. Nakalagay yan dyan.
Pero yung walang libreng monthly dues, wala lahat yan. Kasi nga, sabi nga ni Pres, sa dami nga naman ng volunteers, sipag, may kalahati na yata ng tao dito, membro niyan. So, black leaders, street leaders, mga kung ano-ano, sa dami, talagang mahihirapan. Lalo na, okay lang sana kung 50 pesos ang inyong, oo, okay lang kung 50, makakaraos yan, kaya niya yun Pero sa 25 pesos, hindi niya kaya. Lalo na ang dami yung, yun nga, yung pinapakain, lalo na sa pinapakain. Ang dami. Bibigyan po kami ng allowance sa Ha? Bibigyan po kami ng allowance Sa? health center. O kita mo, may health center pa kayo. Bakit? Bakit? Bakit nga? Trabaho ng barangay yun Kaya sabi nga ni Sir DJ, napakabalad din naman Oo. sa barangay na Barangay ho yun. Wala ho kayong sangkutin doon. Huwag kayong masyado magpakabayani ha. Hindi nyo yung sakop. Sakop po yan ng barangay. Pwede na kami hindi magbigay. Pwede ho. Pwede. Pero kailangan nyo kausapin yung barangay captain. Opo. Okay? Sabihin nyo na Kap, hindi na ho namin kayang supplyan. Pwede po bang sa inyo to? Pero, parang nakikiusap ka, pero actually, trabaho nila yon. Obligasyon nila yan. Sige po. Oo, ganun po yung nakipag-ugnayan lang sa kanila. Napakapalad naman nila. Kayo pa nagbibigay. Parang may katulad kayo. Saan nga ba yun? Meron kayong ganyan Di na. Sila din bibigay doon sa daycare Nagbibigay kami ng 100 sa pagkain, sunod yung tubig. Swerte niya ha. Kung magaling sa buhay yun. Sa pagkakaalam ko, ang laki pa ng allowance ng paninyo. Meron sa barangay. Opo. Mga inyong mga daycare center teachers. Ano lang, ang ano talaga ng mga sa volunteer ay yung mga BW. Ang sabi nila, hindi naman daw yung bayad, kundi, ano nga yun? Ano sabi mo? Food allowance? Food allowance yun. Oo, parang ano lang daw yun sa kanila. honoraria daw ni O, honoraria. Wala pa rin kayong karapatan para magbigay ng honoraria. Kasi barangay ho yun. Hindi, yung honoraria po namin, Pres, ay nagagaling sa barangay. Dati po nasa city hall. Sa city paid po kami dati. Teacher po ba kayo na kwan? Ano po? BSW. BSW po talaga. City paid kayo, di ho ba? Opo, dati. Dati, ngayong barangay na. Gawa nung Mandanas mo po. Oo. Kaya po inagap kami ng barangay. Tsaka, kaya na po kasi kayong pasweldohin ng barangay. Di ho ba? Opo, gawa nung Mandanas. Oo. Hindi ho kayo dating, actually, ang hirap ng pasweldo sa inyo dati. Ang dati po sabi nila sa aming honoraria, sahod na daw po yun. Yun po ay pagkakaalam namin na yun ay laging honoraria. Yes po. Wala pong sahod sa barangay. Panay honoraria lang ho yan. Honoraria. Oo. Lahat naman talaga Oo. honoraria. Wala ho dyan. Sabi yun, ano. Bawal ho sa barangay ang nagsasabi na meron akong sweldo. Yes. pero ang ending pa rin nun, may natatanggap. Correct. Ang ending na may natatanggap. Mas maganda na rin siguro, mas maganda na rin talaga dito sa barangay kaysa nung nandun kayo. Sa city po ay 8,000. Sa barangay po is 4,615 na po kami. Ay, 8,000 kayo dati? Opo, sa city. O bakit pwede bang hindi magpalipat ba? Gawa po nung Mandanas mo po. Ano po yung naging tulong ng local government unit ng city sa pagbaba ng inyong allowances? Wala naman. Sa barangay lang po kasi dati po nung si Kapseme nasa 7 po kami. Mm-mm. Nung ito na po si Kapitan dahil sabi nga po wala daw talagang budget, kulang sa budget kaya bumaba po ang aming allowance. Pero dati kayong 8,000 plus. 7 po. Hindi, doon sa city. Opo, 8,000. 8,000. Sa city. Oo, city. Dapat bago binabayan, tinignan muna nila yung capability to pay nung barangay. Kasi hindi naman pare-parehong malaki ang barangay natin no? Natatanggap na rin. Oo. Na malaki yung iba maliit, di ba? Kaya po yung nangyari po, nahingi kami ng allowance dito sa OWA na pang-food allowance. Actually po, Nung BHW. Opo, hindi na po talaga pinakaya nung budget. At Nung ano saka pa yung yan tubig sila, po namin 2014 pa. 2014 pa yan
Sa inyo ho, maaari. Ay, kaya lang, magkakaroon na naman ng chismis yan eh. Pag tinanggal mo yun nandoon, tapos sinusuplayan mo yun, eto na naman tayo. Oo. Umaga. So, ito na lang, narimit na lang yung allowance nila na ano, remit ng dito. Pero yung Parang kaya sa tanggalan parang na. ano, Kagaya po ng press, yung allowance po namin na 100, hindi naman po talaga na susustain sa food allowance. Na ano po yun sa pamili namin ng mga walis, yung mga palinis sa CR, kung ano-ano pa. Minsan bibili ng 100 a tubig. day. Wala po kaming tubig. Barangay health worker. Ano po yung mga, ba't sabi yung bumibili kayo ng walis? Nagwawalis ba kayo? Kasi minsan po, yung supply hindi naman agad-agad na ibibigay. Doon sa Opo, dito po sa Barangay Health Center. health center. Opo, sa Oh. Health Center. Si Barangay Health Center naman, di mo lang makabili ng walis. Ano ba yun? May supply naman po sir, pero hindi Nag-request, meron naman hindi po agad-agad. nagbibigay. Request lang. Siyempre, Oh, sa dapat ho tawag ay- ng ano, Barangay ho dapat ang nagbibigay niyan. Kasi ang BHW ay mga tao ng barangay. Rekta. Oo. Sila po ang ginagamit talaga ng barangay. At malaki na itutulong ng UHW. Saludo ako sa inyo. Kasi Dahil yung tubig po namin nanggagaling dito, hindi lang po kami ang umiinom, pati po ang mga pasyente, mga tao po ng Pwede naman kayo mag-request doon sa barangay kung gusto niyo. Oo. Kami nga nagre-request din kami. Tubig? Oo. Pwede naman, nasa inyo naman. Press, coordinate mo lang. Yun na kasi yung word na BHW. Sa kanya ng Oo. ano, sa isang Pwede libo. yun. Hindi ko na eh. Hindi ko na kayo doon. Coordination lang. Hindi, makipag-coordinate si Press po, makipag-coordinate tungkol sa sitwasyon na yan. Para ma-direct ma-direct na lang sa kanila yung tubig, at saka yung BHW at saka yung sa para sa ano na lang kay health center at saka sa school. Ano ba yan? Daycare. Kaysa sila pa, baka may ano pa sila. Kasi po, dapat ho ay barangay ang nagsusupply dyan. Kasi tingnan natin, kung nandyan man sila at wala kayo, sino magsusupply? Di barangay din, di ba? So hindi po, ang nangyari lang, nakapaglagay dito ng health, ng ganyang mga establishmento. Dahil nga sa pagdami ninyo, ganun din naman ang paglaki ng pondo ng barangay. So, yung pong pangangailangan nung mga tao, yung number ng tao, tumutugba doon sa binibigay ng national na pera. Ganun po yun. Oo. Actually, dumating pa nga kami sa point eh, na parang si say decision, kami po ang magpapalagay na yung shed, parang shed dun sa may, sa may health center kasi yung mga constituent, pagka nagpahan yun na, nainitan, parang yung mga, yung tent or kapal na pinahira. Hindi, naintindihan ko yung So, situation. barangay naman na pwede pagkuhaan. May PTE ba yun? May PTE ba yung health center? Ay, yung kinder? Ay, daycare. Oo. Wala bang PTE yun? Health center Health center po yung Hindi, I mean, meron sa picture. Yung health, hindi yung sa kinder. Daycare. May PTE yun, di ba? Meron po silang O, di ba project ng PTE? Nasaan? Sa amin sa sister, iba. Sa center. Sa center, iba. Iba yung sa center. So, sa center lang po kami nag-uusap. ganito, makipag-usap tayo, kapitan, tungkol sa mga ganyan. Kailan naman yan? Coordination lang. Kung meron bang mga bubong-bubong sikap doon na hindi naman magagamit na Ang pwede good thing naman na yan. lang po sa ngayon, may ano po, may nanalo na po sa bidding, ang NFA po, magpapagawa na po ng extension. So, dudugtong po yun sa mga ano. Okay, so wala tayo. May problema na. Wala tayong problema doon pala. Wala na po. So doon na lang sa consumption. Tubig. tubig. Yan, oo. Sa bayas na. One allowance. Dapat Food hindi allowance. sa amin yun kasi ang nangyayari po sa Okay. O, kasama yung si kapitan. Kasi siyempre, di ba, buong ano ang napunta doon, hindi Mm. sa taon na nandito sa Golden. Oo nga. Sa Dati pababa. kasi doon, golden lang kasi. Oo. Dati kasi tayo lang. Oo, ngayon, kasapot na yung kabila, sakop yung kabila. Kung isipin nyo, dapat tagapag-ibig magbigay din ng allowance. Di ba dati dito. nag-uusapan natin? Ano na- nangyari, nagiging porsige na lang tayo na lang ng Oo, upang tayo na lang. Hindi nila O kasi binibi nyo eh. Sinanay nyo kasi. Binibigay. Hindi, nagtataon po kasi dati na kami lang. po din kasi ng pabahay. Oo. Oo. Kaya siyempre, nakakapag-ibig, work hard. Hindi kami magpadala ng tubig.
Hindi naman. Sa sitwasyon nyo talaga, mahirap. Kasi sa dami marami na rin akong naririnig na problema sa mga pabahay talaga. Napakarami ng concern. So, any more concern? Meron pa. Oo. Meron pa, magtanong. Meron pa. Para po, ako po may lakad. Meron pang Sa isang third meeting. kasi okay na yung ano nyo, Okay na po. Kuya, Pres, Ano yung sa'yo? isa na lang po. Nasagot na ba kita? Opo. Okay, okay. Isa na lang po. Pwede mo ba ako magpa-reso po na katunayan po na para sa accomplishment ko lang po na every monthly po, gusto ko po na maayos yung pag-audit ko na magaling po sa Secretary of Treasury yung accomplishment na nandun po nakatas po yung resibo po natin para hindi po tayo mahirapan pag nag-DA, attach. i-attach yung mga natin para sa mga mahirapan mag-audit. Ganito naman siya ng audit eh. Nasa sa'yo yan. Okay lang naman yung sabi mo. Ang nagiging problema lang dyan, ang dami yung tatanggapin Pag katanungan. nag-audit naman siya, kuya, Oo. resibo, habang nag-audit ka, kasi di naman pwedeng ano lang na doon ka lang nagbabasa sa ano. Tingnan mo rin yung resibo. Pero hindi na kailangan na pag General Assembly, dalhin mo pa resibo doon. Pwede namang ano. Ganito yan. Total, Oo. ano mo na. Ang pagpipresent po ng audited financial statement sa General Assembly ay yung kung ano lang yung total. Oo, yun lang yun. Or, sabi na, sige, detail mo, pero hindi mo kailangan ipakita yung resibo. Hindi mo kailangang masyadong detalyado. Kapag-audit mo lang. Oo. Tingnan mo resibo. At saka, kung ang isang tao ay may reklamo tungkol dyan, pwede siya pumunta sa opisina para kalkalin kung totoo ba yung nakita niya doon. Okay, kunyari, asan ang resibo ng sinasabi mong ganito? Isa na lang akin. Mga ganyan. So, pwede yun. Pero, pupunta siya sa office. Sabi ko nga, lahat ng transaction dito, Kulang ba? walang transaction sa GA. Huwag na lang. Ang ginagawa mo sa GA, i-inform mo lang siya. Pero walang transaction yan. Gusto namin makita yung financial statement ng buo. O sige, punta ka sa opisina, pakita ko sa inyo. Ganun po yun. Huwag ka, sir, hindi sa discourage kita. Kung hindi, mas marami kang may encounter na problema pag ginawa mo yan. Kasi, At saka- alam mo na ang chismis. Pero ano naman, i-push naman niya yung accountant para may mag-ayos talaga ng financial na maayos. May magturo Oo. lang. Basic lang naman ang pan ng HOA. Ang financial ko niyan. It's Basic lang. Pero Oo, mas part- maganda pa rin po okay. talaga na Num- may, ano, number, particulars, debit, credit, credit. balance, remarks. Yun lang naman yun eh. Tapos sa kabilang total. Total balance, total credit, total debit. Ganun lang siya kadali. Ang ano lang naman, pag mayroon ng accountant, ituturo naman yun sa iyo kasi hindi naman natin panghabang buhay siyang nandito. Pagka isang beses lang natin siyang babayaran, tapos yung magiging auditor nun, ikaw at yung independent, Sino yun kinuha lang mo? yung tuturuan para at least proper yung ano. Kasi ako, aminin Si ko, Boy G, walang subukan. proper ang ano yun. Kasi noon pa tayo nagre-request dati na magkaroon ng accountant. Libre-libre lang yun mo Iba naman. kasi talaga yung atin, para lang tayo nagkukwenta ng negosyo eh. Ito yung nagastos, ito yung mga ano. Ang pumasok, Oo, ito ang ganun lang kasi yung, ginastos, ito yung ang parang ano. alam mo yung realidad lang na ganun ang pagbibilang pagka ganun. Yun yung nasanayan ko lang. Pero hanggang nakapag-aral ako, natutunan ka na, ay may ganito pala. Kaya pala yung mga, lalo na pag naka-encounter ka ng mga matatalino, pagdating sa pag-compute, baka mapahiya lang tayo. Kaya sabi ko, mas maganda na may accountant na magtuturo para hindi naman tayo kahiya-hiya dun sa Ang concern lang din naman namin ni Chris Gurney, sa amin ang ginawa na ano. Kaya tayo nakalinawan na dito tungkol na sa issue naming dalawa. Dun sa dami. Totally, lahat kami, nadamay-damay na. Siyempre, ako dililina ko, kaya Stop na yun. wala na, stop na. Yun. Okay na sa akin. Eh kasi, Nilalawan na ako. nung nakipag-usap ka sa akin, alam ko kasi ayoko rin naman din kasi ng ano, kaya kinlaro ko rin, kinausap ko siya. Basta pag iniwan ko kayo, wala nang ganyanan ha. Nagkataon din kasi kuya na nagsama kami nung isang gabi, ay kagabi pala, kaya nagdesisyon na sige para maayos, maliwanagan lahat. Ako din na makausap siya, tapos kinausap din niya si Sir para maayos tayo dito.
Malinawan ng maayos. Kasi hindi yung sa ano tayo, sa labas tayo. Tsaka ayoko na magkakagulo kayo kasi ako yung mukha ng organisasyon ninyo eh. Saka pag Ako nagkaroon yung kasi ng problema, dahilan. siya kasi laging pinapapunta dito. Ganon din sa AFP-PNP Agwado nga kahapon. Sinabi ko na ayoko nang nagkakagulo kayo kasi parang ang sakit sa akin na itong grupo mong binuo, eto siya ang resulta niya. Diba? Pangit. So, sabi ko nga, mas malusog na organisasyon ng HOA officers, mas malusog at mas magandang samahan ng HOA, ng buong komunidad. Pag nagkakasundo kayo na nakikita kayo ng mga tao, mapapakwan nyo sila, mapapasunod nyo yung mga yan. So, yun po yung mindset ko sa kanila na nandito tayo para magtrabaho, hindi para sa sarili natin, hindi para sa mga homeowners. And then dun sa concern ko ni BOG rin so yun po yung bigyan ng diin. Kasi nila Press Rio, monthly talaga sila nag-meeting. Yes. Walang palya yun. Oo, hindi, may monthly meeting talaga. Monthly din ang kanilang auditing. Correct. Report monthly sa financial Lahat. report. Financial report, financial auditing, financial monthly activity. Oo. Basta pag naayos ko lang ba? Pag naayos Monthly lang. activity, monthly plan, ano yung plano natin sa susunod? Or kung meron pang ongoing, ano na yung nangyayari? Ganun yun. Pag natapos na yung isang project, o pagdating ng next monthly nyo, o anong susunod natin, by priority. Kasi maganda dito sa monthly kayo nag-uusap, monthly yung nasasabi ko ano yung mga gusto nyo. Tulad ng, kunyari, meron kang naisip na proyekto na maganda na akala mo nasa akala mo ay makakatulong sa HOA na maganda. Doon yung tamang panahon para sabihin. Bilang mga board, may kanya-kanya kayong mga komite, di ba? Gumawa ka ng proposal. So gumawa kayo ng mga proposals. Ano ba yung mga proposal na yan? Tapos, ihain during the monthly meeting. Yun yung talagang purpose ng monthly meeting. Ihain dyan. And then, kung sabihin natin wala kayong ongoing project at meron kayong ipapalakad na proyekto, kung ano muna yung priority na dapat na gawin na proyekto ang dapat na isusulong. Ngayon, kung wala naman sa palagay nyo na proyekto, pwede naman kayo magbotohan kung sino ba at anong proyekto yung inyong susulong. Ganun ho lagi yung pagiging professional ng HOA. Yung makapag-create na ng calendar of activities. Mm. Kasi di ba pwede pag September lang po mag-i-i. Yes. Dahil Akin yung naka-assign. Oo. Para by month, naririnig mo ko yung mga suggestion nila. Kunyari, sabi nga September lang, for example. Pag natapos yun, so another set of one ka na naman. So maririnig mo yung mga suggestion nila. O ano mga suggestion nyo para sa ganitong buwan. Ano yung gagawin natin? Ganon. O kaninong committee ba yan? Kasi sa paghahain ng ganito, titiyakin nyo ng mga committee chairman na magiging responsible kayo sa pagpapatupad ng project na yan. Kasama kayo ng presidente at ng buong board. Pero kayo yung nangunguna kadalasan dyan. Kasi committee mo yun eh. Huwag mong pababayaan. Nandun po ka na ulam. Sila ng proposal para yun, magkaroon ng deliberation dito sa ano. Bawi na rin kami. Okay. Pasado ba o hindi, kailangan ba o hindi. Yun ang inaano ko sa kanila. Sana lang mag-perform. Oo. Yun yung kailangan dyan. Performance. At yung performance nyo ay kailangan maganda. At kadalasan yan ay nagbabase kung magkano ang pera nyo. Kaya yung treasurer together with the auditor, kayo lagi ang magka-tandem. Kayo lagi yan. Naka-prepare na po yung kaperahan. Ito na. Kasi sabi nga, pag magsisimula na kayo ngayon ng monthly meeting press, so bago mag-monthly meeting, auditor, kailangan check mo na yung financial. Audit mo na siya. Para pagharap nyo ng meeting, kayo na yung magre-report. Ito na siya. Mga ganyan. Para yung presidente, nalilesen din yung yung concern. Kasi may kanya-kanya kayong trabaho dapat eh. Yun po dapat din talaga mapansin. Sa build-up. Chine-check na lang ng president kung ano na yung sa'yo. Magkakanya-kanya kayo ng report during the monthly meeting. Sa akin po kasi matagal ko naman pinapractice yan. At
kahit na dapat ay GAA isa lang, ako ay quarterly ko magpa-GA sa HOA. Kasi gusto ko na nakuha yung tao na i-inform siya kung ano nangyari. Kasi sa pakiramdam ko, mas nagiging interesado yung homeowners members pag nalalaman niya kung ano nangyayari. Ganun yan. Kain na kayo. Bakit ba? Ano ba problema? Gutom ka na? Hindi na ako. Ito. Hindi. Ano ba to? Ay, di doon ako sa may pagkain. Puto. Ano naman yan? Kapag wala ng concern, tapusin na natin yung meeting at ako ay may pupuntahan pa. Mali at saka po muna. Hindi, iuwi ko na lang to.